Isang maligayang pagbati po sa lahat po ng mga taga-subaybay, lahat po nakikinig at nag-aaral kasama po natin sa ating Sabbath School lesson. Ngayon po ang ating pong pag-aaralan ay kaligtasan, ang tanging kalutasan. Ito po ay nasa leksyon na ika-4 na po. Tayo po ay mananalangin. Nakila po naming Diyos, Panginoon, samantalang pinagbubulay-bulayan po namin ang bagay ng kaligtasan, ang tanging kalutasan, Panginoon, sa isang malaking tanggalian ng kasalanan. Nihiling po namin, Panginoon, na puspusin kami ng banal na Espiritu at kaalaman upang sa aming pagpapakumbaba sa inyo, Panginoon, matugpuan namin kung paano po namin pag-aaralan at isasabuhay ang mga bagay nito sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Ano po ba ang kaligtasan para sa atin? May tatlong bahagi po ang kaligtasan. Una ay kaligtasan mula sa kaparusahan ng kasalanan, kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kasalanan, at kaligtasan sa kapangyarihan sa presensya ng kasalanan. At napakaganda po na pag-aralan natin na ito pong kaligtasang ito ang siyang tanging solusyon sa napakalaking tunggalian na nangyayari ng pagpapanumbalik sa atin ng ating Panginoon Kristo mula sa isang imahe na nasira. Okay? Ang sabi po sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung mapapansin ho natin, isa lang ang pinaka-requirement na hinihiling ng Diyos sa atin o gampanin natin yung pagsampalataya. Samantalang ang Diyos ay it took God divine love. So hiningi ng Diyos na magkaroon siya kinakailangan magkaroon siya ng matinding pag-ibig sa atin. Pangalawa, na ibigay ang kanyang anak para sa atin. At kung tayo sasampalataya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alam po naman natin, mga kapatid, na magmula na magkasala ang ating mga magulang, alam na natin sa kaibuturan ng ating mga puso na tayo makasalanan. In fact, hindi na natin kailangan ng Biblia para sabihin na tayo nagkakasala. Kaya ang mga taong nagsasabi, hindi naman ako nagkasala ay dinadaya nila ang kanilang sarili. Bakit? Kahit wala silang alam sa Biblia, ikaw mismo sa sarili, alam mo na ikaw ay makasalanan. Bakit? Basahin mo natin sa Juan 2, ang talata 25. Sapagkat hindi niya kinakailangan na ang sinuman ay magpatotoo tungkol sa tao. Sapagkat nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. So, ito'y nakasulat din sa Roma 2 na binabanggit na merong konsensya ang tao na nasa loob niya. Nasa kanyang sarili ay hinahatulan siya ng kanyang sarili. Bakit? Sapagkat alam ng tao sa kanyang sarili na meron siyang pagkukulang, meron siyang kasalanan na dapat matanggal sa kanyang buhay. At isa lang ang tanging solusyon o way out o palabas, kundi ang masiyasat niya ang solusyon o nagbigay ng buhay para sa kanya upang ang kaparusahan na dapat niyang batahin ay mapunta sa kanya. So, napalayo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. Ito'y nasa Isaiah 59:2. At pagkatapos, ang sabi ng Jeremiah 17:9, na tayo ay nadaya ng ating mga sarili. Ang bawat isa sa atin ay our heart is deceptive and desperately wicked, who shall know it? So, ang puso natin ay lubos na mapandaya at desperado o talagang sira. At hindi natin malalaman ito. Maliban na, mga kapatid, na hipuin tayo ng banal na Espiritu, ay nalalaman din natin kaya ang pagsisisi ng isang tao ay dulot ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo. Walang sino mang lumapit kay Kristo na hindi si Kristo ang nag-initiate. No, hindi ang banal na Espiritu ang nag-initiate. So, bagaman may mga pangangaral, ang pangangaral ay confirmation ng pakikipag-usap ng Diyos sa tao. Pero, kahit wala ang mga pangangaral, nakikipag-usap na ang Diyos sa tao. Ayaw lang niyang makinig. Ito ay nasa Job 33:14. Sapagkat ang Diyos ay minsang nagsasalita, oo, makalawa, bagaman hindi pinakikinggan ng tao. Sa isang panaginip, sa isang pangitain sa gabi, pagka mahimbing na ang pagkakatulog, nahuhulog sa mga tao. Kung magkagay, ibinubukas niya ang mga pakinig ng mga tao at itinatatak ang kanyang turo upang ihiwalay ang tao sa kanyang panukala at ikubli ang kapalaluan sa tao. So, mahaba po ito. Basahin nyo ng mahaba yan. Pero ang sinasabi ko dito, mga kapatid, hindi na kailangan actually ipahayag ang gospel kung tutuusin. Sapagkat ang gospel ay sinasalita na ng Panginoon sa atin. Kaya lang, magkaminsan hindi ho natin napakikinggan. Kaya gumagamit ang Panginoon ng mga instrumento, minsan ay sa panaginip,
sa vision, o kaya mismo na mga tagapamagitan o mga tagapangaral o mga misyonero o kahit ang ating mga magulang, kapatid, asawa ay naging paraan para tayo magsisi kung sakaling hindi man natin narinig ang salita ng Diyos. Pero sa ganitong paraan, mga kapatid, ito'y saklaw ng isang suliranin na ang tanging solusyon ay ang pagliligtas ng Panginoon. So sa kaligtasan ito, very much involved ang Panginoon na tayo iligtas. At ang kaligtasan ito, mga kapatid, ay hindi ito panukala ng Diyos. Nung makita niya nagkasala si Adan, ay, nagkasala, kailangan magkaroon ng kaligtasan. Hindi ho. Pakinggan po ninyo ang sabi sa SDA Bible Commentary, Volume 1, page 1084 ni Ellen G. White. Pakinggan po ninyo. Sa sandaling nagkaroon ng kasalanan, nagkaroon ng tagapagligtas. Alam ni Kristo na kailangan niyang magdusa. Ganun pa man, siya ay naging kahalili ng tao. Sa sandaling nagkasala si Adan, iniharap ng anak ng Diyos ang kanyang sarili bilang garantiya para sa sangkatauhan na may sapat na kapangyarihan upang sawatahin ang kamatayang inihatol sa nagkasala na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. So mga kapatid, ang Panginoon Kristo, nang lalangin niya ang tao, kumbaga sa computer, alam natin na magkakaproblema, halimbawa alam natin na magkakaproblema ang computer, alam din natin kung paano ito solusyonan. Kaya sa bawat pagsubok may kaukulang pag-iwas ayon sa 1 Corinto 10, ang talata po ay 13. Na sa bawat tukso ay may kaukulan o may kalakip na pag-iwas. So mga kapatid, ang panukala pong ito ng kaligtasan ay hindi aftermath o afterthought ng Panginoon. Ang sabi sa Titus 1 at 2, si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan, sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So ang mga panukala pala ng pag-asa at kaligtasan ay ipinanukala na ng Diyos buhat pa ng walang hanggan. So nasa isip na po ng Panginoon Kristo, ano man ang mangyari, ay handa niyang ibuwis ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng kanyang mga iniibig na nilalang. Hindi lang ho ito. Dito po sa Efeso 1, 3 at 5, kung sabi po dito, purihin nawa ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoon Kristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu ng sangkalangitan kay Kristo. Si Kristo po pala ang pagpapalang sangkalangitan. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad ng mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. So mga kapatid, bago pa man magkasala ang tao, sakaling magkasala ang tao, nagbigay ng Panginoon ng malaking panukala kung paano sila ililigtas. Pero, hindi rin pwedeng iligtas ng Diyos ang tao labas sa kanyang personal na kalooban. So, ang maliligtas lang ho sa uling araw, yung pipili din ng banal na panukala ng Panginoon, ng kaligtasan at mananampalataya at magtitiwala. Kaya kung meron man taong hindi po maliligtas, hindi siya naparating ng pabalita o dahil sa nagkasala siya. Kaya hindi siya maliligtas sapagkat tinanggihan niya ang malaking panukala na ito ng kaligtasan sa kanyang buhay. Kaya sa ating pong paglagong Kristiyano, kailangan po nating isalang-alang ang ating mga desisyon sa buhay. Tanong, paano po ba ang proseso ng pagliligtas sa atin ng Panginoon? Unang proseso, sapagkat ikaw ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ayon sa Roma 6:23, kailangan kang mamatay. Ang unang hakbang na ginawa ng Diyos ay ay ang mamatay para sa iyo at takpan ang iyong kasalanan. So, ito po ay ang pagtatakip ng Panginoon sa Isaiah 53:4 at 7, siya ang naging kaparusahan sa ating kasalanan. At ang sabi ng Roma 3:19 hanggang 24, ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi na nanga sa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapa sa ilalim ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aaring ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Datapwat ngayon
bukod sa kautusan ay ipinahahayag sa atin ang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Sa makatwid bagay, ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo sa lahat ng mga nagsisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Kung papansinin natin na hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, ang kautusan ay nagpapakita pa sa atin ng mas lalong kasalanan sapagkat ang pagkakilala sa kautusan ay pagkakilala sa kasalanan. Subalit hindi sa pamamagitan ng kautusan tayo pinaging matuwid ng Panginoon, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat nang mamatay ang Panginoon Kristo sa krus, ay ibinuwis niya at ibinayad ang kanyang buhay sa atin. Ang sinumang sumampalataya kay Kristo, ang kanyang kamatayan ay mapapasa iyo. So, tatakpan ka ng kanyang kamatayan at ituturing kang para bagang hindi nagkasala. Ang tawag po natin dito ay pag-aaring ganap o pakikipagkasundo. Itong pag-aaring ganap na ito ay nangyayari sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos. Ano po ang katwiran ng Diyos? Si Kristo Jesus, ang katwiran ng Diyos na itinatakip sa sino mang sasampalataya sa kanyang bugtong na anak na ibinuwis ang kanyang buhay. So, wala tayong effort na ginawa sa kaligtasan ito. Ang tawag nito ay justification. Tinatakpan lamang tayo ng mahalagang katwiran ng Panginoon. Pero, hindi pa ito ang katapus-tapusan ng pagliligtas. Ang kaligtasan ito ay kaligtasan mula sa kaparusahan ng kasalanan. Pero hindi pa ito kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kasalanan ay nangyayari kapag sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo ay sumasampalataya ka na ikaw ay patay na sa kasalanan at nabubuhay ka na kay Kristo at ang ikinabubuhay mo ngayon ay si Kristo na. So kung ikaw ay nagpapatuloy pa rin sa pagkakasala at hindi mo isinasabuhay ang Panginoon Kristo, ay hindi ka paligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Bagaman sumasampalataya ka, naligtas ka na sa kahatulan ng kasalanan. Dito po nadideceive ang ilan nating mga evangelical na mga kaibigan na pagka ho tayo ay naligtas, hindi ho tayo nagiging sinless, kundi nagiging sinningless o kumonti lang ang kasalanan, pero nananatili pa rin ang kasalanan. Hindi ho ito ang ating paniniwala. Medyo madidisip po tayo sa malaking tunggalian sa ganyan pong evangelical thought. Na bagaman, kasi tinakpan na tayo ng katwiran ni Kristo, okay lang kahit na may manatili pang kasalanan sa atin. Hindi ho ito totoo. Kasi nang si Kristo ay mabuhay dito sa lupa, kung isa sa buhay natin ang kanyang buhay, wala ho siyang kasalanang nagawa. So, dun din dapat tayo makapanangan sa buhay ng ating Panginoon Kristo. Ang tawag dito ay pagpapakabanal. Ito ay nakasulat sa Roma 6, 1 hanggang 8, pakinggan po ninyo, magmula nang tayo mabautismo. Kaya mag-ingat po tayo sa pagbabautismo. Kapag tayo ay nagdesisyon na magpabautismo, agad-agaran gusto kaagad nating binyagan. Ang binyag po ay ebidensya o confirmation ng church na isang tao ay nagsisisi. Kaya siya tinatanggap sa iglesia dahil nakita na ng iglesia na siya ay naipinanganak ng muli sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang kanyang pagtanggap sa pamamagitan ng bautismo ay ebidensya na nilinis na siya ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Pero kung hindi pa ho natin nakikita ang mga ebidensya ng pagsisising ito, alam niyo ho, hindi kayang gawin ng isang araw ng pagsisisi. O bagaman ang pananampalataya ay napakalakas. Pero ang pagiging bahagi ng isang iglesia sa kaipupuri ng Panginoon ay kailangan ng proseso ng pagpapakabanal. At ang binyag ay proseso ng pagpapakabanal. Ito'y gawa. Bagaman ito ay bunga ng pananampalataya, ito'y gawa. So, dapat hindi lang pagpapabinyag o willingness na magpabinyag ang magiging evidence natin na ang tao ay nagsisi. Kundi ang ilan pa, kagaya po ng hindi paglabag sa 10 utos. Kaya yung mga matatandang pangangaral noon ay napaka-epektibo. Bakit po? Matapos na magpasakop sa pamamagitan ng pangangaral, ay ibinibilang kaagad natin sa eskwela bautismo. So, ibig sabihin, baptismal class. Katapos ng 3 buwan, pinag-aaralan natin kung siya nag-iikapo, kung siya ay madalo sa Sabado, at lahat ng mga bagay nito tinitingnan natin bilang ebidensya ng kanyang pagpapasakop. By the way, hindi nga po naman tayo naniniwala na ang tao ay naliligtas sa pamamagitan ng bautismo. Naliligtas siya sa pamamagitan ng pagpananampalataya.
Ano ho? So, kung siya naliligtas sa pamagitan ng pananampalataya, hindi mo natin pwedeng sabihin, ay, hindi pa nabautismohan, hindi pa siya ligtas, sapagkat si Cornelio ay hindi pa nababautismohan, ay binungusan na ng banal na Espiritu. So, hindi ho dapat tayo matakot sa prosesong ito. Ang kailangan natin makita yung sanctification na nangyayari sa kanyang buhay, at dahil dito, ay lalo tayo ma-assure mga kapatid sa sa mas mahaba pa na relasyon sa Panginoon. Kaysa sa parang mag-sweetheart na na ngayon mag-sweetheart, kinabukasan na hindi na. Yung relasyon ay meron ng broken relationship sapagkat nasira na yung tipan. Pero kung magkaibigan lang sa araw-araw, kahit na magkagalit, nagkakatinginan pa rin. So, nagdi-discuss kami dito tungkol dyan. Pero ang point dito, ang justification o justification ang pasimula kung paano tayo magiging tama sa Diyos. Ang sanctification naman ay ang pasimula kung paano tayong lalakad na kagaya ng paglakad ni Kristo. So, at pagkatapos nun yung glorification, so you don't have to worry about that. Yung glorification, mga kapatid, o yung pagiging maluwalhati, ay pagdating na natin sa langit. So, hindi na dapat nating alalahanin ang mga bagay na yan. Ang dapat nating alalahanin, baka hindi tayo mapunta ng langit sapagkat ayaw natin na tanggalin ang bawat kasalanan na nasa atin samantalang dito sa mundo. Mga kapatid, kaya nga si Kristo namatay para tanggalin ang kasalanan. Kung namatay siya at nananatili pa rin ang kasalanan sa iyo, sa pagdating ng panahon na susunugin niyang kasalanan, pati ikaw masusunog kung hindi matatanggal ito sa iyo. Kaya sa malaking tunggalian, kailangan nating magdesisyon na tanggalin sa atin ang anumang uri ng kasalanan. Maging sa puso, sa isip o sa salita, ay ipaghahatol natin sa huling araw. Ang susunod, ang karanasan ng kaligtasan. Ang karanasan ng kaligtasan ay magpapasimula sa pagsisisi at ito po i-discuss natin ngayon. Ano po ba ang pagsisisi? Metanoia. Gawa 2:38, ang sabi, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Alam niyo mga kapatid, ang pagsisisi, nagsisisi Parao. Kinabukasan, balik na naman uli. Nagsisi uli, balik uli. 10 beses na nagsisi, pero hindi nakakitaan ng tunay na pagbabagong buhay. Mga kapatid, maraming, yung bang idea ng Adventist na, importante bago ako mamatay, nagsisi ako, maliligtas ako. Mga kapatid, hindi ko kayang baguhin ng isang araw o isang oras ng pagsisisi ang iyong karakter na dadalhin sa langit. Ang dadalhin lang pong karakter sa langit ay dependent, obedient, sanctified, truthful, and faithful. So mga kapatid, kaya bang baguhin ng isang gabing pagsisisi ang iyong buhay? Tapos sasabihin mo, bago ako mamatay, importante nagsisi ako. Si kapatid na ganito, nakita ko nagsisi bago mamatay. Mga kapatid, this is a false doctrine. Bagaman hindi ho natin kayang husgahan ng isang tao bago siya mamatay, pero hindi rin dapat tayo magpasubali na dapat sapagkat nagsisi siya'y ligtas. Medyo tamahimik po tayo sa ganong bagay dahil ito po ay maaring makapaligaw sa ating mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang dadalhin lang po ay yung sanctified, so yung buong pagpapasakop sa Diyos. Bagaman tinatakpan tayo ng katwiran ng Panginoon, kung tayo bibigyan ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, saan ho ba natin gugugulin ang ating buhay? Halimbawa, mamamatay ka na, tapos kinabukasan, hindi ka pala namatay, nagsisi ka bago mamatay. Tanong, may assurance ba na nagsisi ka nung gabi, kinabukasan, hindi ka babalik sa kasalanan? Ang point ko dito mga kapatid ay ito, ang tunay na pagsisisi ang hangarin ng bawat Kristiyano. Bakit? Kasi ito ay isang tunay na karanasang Kristiyano. At ito ay may mga evidences ng pagsisisi. Evidences o mga ebidensya ng pagsisisi. Pero wag nating gawing hadlang ang mga ebidensyang ito ng pagsisisi para lumapit sa Panginoon. Kahit hindi pa tayo nagsisisi, lumapit tayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tunay na pagsisisi. Pakinggan po ninyo ang sabi ni Ellen G. White sa Amazing Grace, God's Amazing Grace, page 23. Ang panukala para sa ating katubusan ay hindi biglaang naisip. Isang panukala na ginawa pagkatapos ng pagkahulog ni Adan. Iyon ay isang pagpapahayag ng misteryo na inilihim sa buong panahon ng walang hanggan. Roma 16:25. Iyon ay isang paglalahad ng isang prinsipyo na mula pa sa walang hanggan ay siyang pundasyon ng trono ng Diyos. Hindi pinanukala ng Diyos na magkaroon ng kasalanan, ngunit nakita niya ang pag-iral nito at gumawa ng paglalaan upang matugunan ang kakilakilabot na biglaang pangangailangan. Napakalaki ng kanyang pag-ibig sa sanlibutan na
Katipan niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, minamahal na kapatid, the moment na nagkasala si Adan, agad na pumatay ang Panginoon ng tupa upang sumampalataya sila sa paraan ng pagliligtas ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng sariling katwiran, kundi sa katuwiran ng Diyos, ang kapanganakan ng ating Panginoon Kristo, ang kanyang buhay, sa ikaliligtas ng sino mang sasampalataya sa Kanya. Ito ang nagdudulot ng tunay na pagsisisi at pagpapakabanal upang pagdating niya, ang babaguhin na lang ay ang katawan, hindi na ang ating mga ugali. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, Panginoon, salamat po sa banal na panukala ng pagliligtas, buhat pa ng walang pasimula. Nakita na ng Diyos na kami ay magkakasala, subalit naipahayag niya na rin ang kaparaanan, kung paano kami makapagsisisi, makakapanumbalik at maliligtas. Tulungan nawa kami, Panginoon, na huwag tumanggi sa kaparaanang ito o sa anumang paraan ay magpapaiba-iba sa aming pagdedesisyon. Tulungan kami, Panginoon, na makaraos, turuan kami, Panginoon, na magpakabanal upang sa pagdating ninyo, ang aming mga katawang ito ay magiging kasang-ayon ng aming mga pag-uugali. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa katuwiran at dugo ng aming Panginoon Kristo. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli ng ating pong pag-aaral.